Okay, magandang gabi sa ating lahat. Welcome to our Bible Study YouTube channel. And this is Pastor Rod. Our topic for tonight is ang bagong buhay kay Kristo. Okay. Ang ating pagkukunan ng pinaka-topic ng ating pag-aaral ay kinuha ko sa pangalawang Korinto chapter 5, verse 17. Ang sabi dito ay ganito: Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. So, nung tayo makipag-isa kay Kristo, ang sabi niya, siya tayo bagong buhay at parang bago na tayong nilalang. Siya ay isa ng bagong nilalang, sabi niya. So, ano ba itong bagong buhay na kay Kristo? So, ang bagong buhay kay Kristo ay ang ating pagsunod sa kanyang mga aral. At ang taong walang aral ng Diyos ay ganito sila namumuhay. Sabi sa Efeso chapter 4, okay, punta natin ang Efeso chapter 4 verse 17 to 24. Ang sabi dito ay, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko at iginigiit, sabi ni Pablo. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil na walang pangunawa, walang kabuluhan ang kanilang iniisip. So, ang sabi niya doon, okay, kung ating titingnan, ang sabi niya ay walang kabuluhan ang pag-iisip. Ang mga tao kasing walang pananalig sa Diyos, walang pang-aral na natanggap sa Diyos, ay ang mga pag-iisip nga naman ay sabi niya, walang kabuluhan ang kanilang iniisip. At ang sabi niya sa verse 8, sabi niya ay huwag na kayong mamuhay gaya ng mga hintil na walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Yon. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. So kung ating titignan ang sabi noon sa verse 18, walang pangunawa. Dahil ito yung mga taong wala pa talagang aral at hindi alam ang aral, kaya nga wala silang pangunawa. Mangmang sa salita ng Diyos. Kasi nga, walang alam. Ang mga hintil man, sabi ka dito, huwag tayong gumaya ng gaya ng mga hintil. Subalit pag sinasabing hintil kasi, ito kasi ay hindi sakop ng hindi Israelita. Sapagkat ang panahong lumang tipan ng mga hintil ay hindi kasakop sa pagliligtas ng Diyos. Sapagkat ang Israelita lang. Kaya lang mga hintil, walang talagang alam tungkol sa aral ng Diyos. Dahil hindi naman talaga sila tinuruan ng Diyos. Kaya nga, kung ating titinan, ang sinasabing hintil sa ating kapanahunan, hindi ito yung mga mangmang na sinasabi na walang alam. Sabi ko nga dito ay, ang hintil man ay may mga professional sa sariling profesyon, matatalino. Subalit mangmang sa salita ng Diyos. Ang sinasabing mangmang ng Diyos dito ay kamangmangan sa kanyang mga salita. Hindi, walang karunungan na mula sa Diyos, kung hindi karunungan lamang ng sanlibutan. Kaya nga ang sabi ay, ang karunungan ng sanlibutan ay kamangmangan sa Diyos. Yan ang sabi niya. Kaya nga yung mga karunungan na nagmumula sa ating napag-aralan ay atin lang yun na natuklasan. Pero wala hindi niya nagbibigay ng karunungan o aral tungkol sa Diyos. Kaya nga,
Ang matatalino sa sanlibutan ay ang matitigas ang ulo. Dahil sa kanilang karunungan na makasanlibutan, kaya sila ay walang bahagi sa kaloob ng Diyos. Yan ang sabi nga. Kaya nga ang sabi sa verse 19 to 24. Kaya nga sabi niya, sila'y nagumon sa kahalayan at walang kahihiyang kaunti man. Wala na silang inatupag kundi ang mga pawang kalaswaan. So ito ang ginagawa naman talaga ang mga taong walang pananampalataya at wala pa sa Diyos. Walang pakikipag-isa sa Diyos. Ay mga ganyang bagay. Kaya nga sabi dito sa verse 20, hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Di ba? Wala naman talaga natutunan sila kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Kristo, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Sabi niya, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Yan ang sabi ng Panginoon. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nakalikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang kaluwalhatian at kabanalan. So yun ang nakita natin na yan ang mga taong walang pananampalataya sapagkat ganun ang kanyang buhay. Kaya nga ang sabi doon, paano ang buhay, ang bagong buhay kay Kristo? Paano ito? Kaya ito ang sabi niya sa chapter 4 pa rin, verse 25 to 30. Okay, ito ang sabi niya. Dahil dito itakwil ng lahat ng kasinungalingan. Yan ang payo niya sa mga taong may bagong buhay kay Kristo. Itakwil ang lahat ng kasinungalingan. At lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. So wala nang dapat magsinungaling. Ibig sabihin kung hindi, kung totoo, kung oo. Ibig sabihin wala tayong pag-alinlangan or compromise. Pag sinabing wala talaga, wala. At mali talaga. Kasi kung minsan nagko-compromise ang tao dahil sa natatakot, baka siya ay maging kaaway na kaibigan. Parang gano'n. Kaya sabi dito ay, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo magkasala. Yun ang payo sa atin. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Yan ang mga tao may bagong buhay kay Kristo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Yan. Kasi ang mga bagay na makasanlibutan na kinahumalingan ng mga taong walang pananampalataya ay udyok yan ng dyablo. Kaya nga sabi niya, huwag ninyong bayaang huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo, sabi niya. Kaya nga sabi, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip ay magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. So hindi ibig sabihin lang na ang magnanakaw kundi ibig sabihin kahit man kung ang tamad dapat magpakasipag na. Huwag mga tamad. Ganyan. So inawa lang niya isang halimbawa, kung magnakaw, huwag ka na magnakaw. Gamitin mo ang kamay mo sa marangal. Ganyan ang dapat na bagong buhay kay Kristo. Sabi niya, huwag na kayong gumamit ng masamang pananalita. Yan. Sikaping lagi ang pangungusap ninyo ay yung nakakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabang na makaririnig. Kasi kung minsan walang kabuluhan ang pag-usapan, kabulastugan, kalukuhan. Ang sabi ng Panginoon sa mga taong may bagong buhay kay Kristo, hindi na dapat ganyan ang usapan.
Dapat ang mga pag-uusap ay yung tamang may pag-uusap, gumamit ng mga mga pakinabangan siya, sabi niya. At huwag na kayong gumamit ng masamang pananalita, sikapin lagi ang pangungusap ninyo na ikabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng nakiririnig. May pakinabang nakirinig, ibig sabihin, may natutunan siya. Hindi yung walang puro kalukuhan. At huwag ninyong dulutan ng pigati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang panahon. Kasi kung tayo ay mga anak na ng Diyos, kung tayo may bagong buhay kay Kristo, tayo mga anak na ng Diyos, dapat huwag nating pigatiin ang banal na Espiritu. Paano ba napipigati ang banal na Espiritu? Napipigati ang banal na Espiritu kung ang kanyang mga salita ay pinipilipit natin. Hindi natin tinatama. Halimbawa, ang sabi ay kapag sa may mga aral na tinatawag nating once saved, always saved. Ang once saved, always saved ay hindi naman sinasabi ng Biblia yan. Pag sinabi lang ng Panginoon, pag tinanggap mo siya ay maliligtas ka. Subalit, palagi nagbabala ang Panginoon na, ang sabi niya, manatili kayong tapat. Yan ang sabi niya. At pagkatapos sa Hebreo chapter 4, may tagubilin doon ang Diyos. So, kung gano'n ang gagawin sa mga aral nito, sabi niya sa chapter 6 verse 4, ang sabi niya, kagaya ng ganitong mga aral, gusto ko na isingit ito. Sapagkat paano magsisi at manumbalik ang mga tumalikod. Dati, naliwanagan na sila at nakalasap ng kaloob ng langit at naging kabilang sila na tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang nagpahayag ng panahong darating. Kung sila, yan ang sabi nga, kung sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaari pang magpagsisi at makapanumbalik sapagkat muli nilang ipinako sa krus at ibinilad sa kahiyan ang anak ng Diyos. So itong talata nito na sa Hebreo, magpukontra yan doon sa sinasabi ng mga ibang aral na once saved, always saved. Mayroon siyang sinasabi na kung paano kung bandang huli ay bumalik ka. Hindi ba? So doon ganyan mga aral na ginagawa ng mga iba na mamimigati talaga ang banal na Espiritu sapagkat yan ang tunay na aral. Hindi yan ang tunay na kahulugan ng kanyang sinabing pag tinanggap mo si Kristo ay ligtas ka na. Pero dapat manatili ka. Yan ang sabi. So sabi nga niya sa verse 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mangbubulyaw, manlait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Alam mo, dapat ang mga anak na ng Diyos or ang mga taong na may buhay na walang hanggan o ang taong may bagong buhay kay Kristo, dapat naalis na ang pagmumura, pagbubulyaw, dahil sabi nga niya rito, huwag na manlait, huwag mambulyaw, huwag manlait, at huwag manginakit ng damdamin ng iba. Sapagkat ang mga salita na hindi angkop sa panahon, na sinasabi, salita na nakasakit ng damdamin sa iba. Di ba? Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nga ang sabi niya ay, sa halip, sabi niya, maging mabait kayo at maunawain sa isa't isa. At magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa mamamagitan ni Kristo. Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya, ang bagong buhay kay Kristo, yan ang
dapat na maging bagong ugali, pagkikilos, at yan ang bagong buhay kay Kristo. Kaya nga ang payo niya sa mga bagong buhay, may bagong buhay kay Kristo ay sabi niya sa chapter 5, umpisa natin sa verse 3 hanggang 11. Ito ang payo ngayon ni Pablo sa mga may bagong buhay kay Kristo. Kayo'y mga hinirang na ng Diyos, kaya sabi niya, hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ang anumang uri ng pakikiapid, karumihan o pag-imbot. Sabi niya, excuse mo na. Okay, so dapat wala na, hindi na nababanggit sa mga pag-uusap. Gayon din, ang anumang malaswa o walang kabuluhang usapan at pagbibirong di nararapat, sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Kasi ang totoo lang, ito madalas na sa mga umpukan at saka sa talagang dapat hindi na tayo makisali doon. Tayong mga binago ni Kristo. Wala na sa atin ang mga usapang walang kabuluhan, pagbibiro na hindi nararapat. Sapagkat yan ang gawa talaga ng sanlibutan, sapagkat yan naging, masaya ang mga taong ganyan. Pag napakinggan yung mga malalaswang pag-uusapan. Kaya sabi ng Pablo, wag na nababanggit sa atin. Okay. Verse 5, alam ninyo na walang bahagi sa kaharian ng Diyos at sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong makiapid, mahalay o mapag-imbot. Sapagkat ang pag-iimbot ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwain. Yan. Sa iyon ang payo ng Diyos. Kaya huwag na kayong makisangkot sa kanila. Tayong mga anak ng Diyos, yun ang payo sa atin. Huwag tayong makisangkot sa mga taong mayroong mga kwentuhan ng walang kabuluhan, mga malalaswang pinag-uusapan. Huwag tayong makisangkot para makita ay naman tayong tunay na mga anak ng Diyos. Dati nasa kadiliman kayo, totoo nga. Ngunit ngayon nasa liwanag sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ng gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Yan ang payo ni Pablo sa atin. Sapagkat ang binubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Yan. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan, mga bagay na nagdulot ng kadiliman. Sa halip, sabi niya, ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. Yan. So, dapat ganyan ang magiging ugali natin bagong buhay kay Kristo. Ang bagong buhay kay Kristo ay ang pagsunod sa kanyang mga aral. Ang mga taong walang aral ng Diyos ay nabubuhay sa kadiliman. Ang sinusunod ay ang takbo ng sanlibutan na mapapahamak, walang kapayapaan, puro kaguluhan. Sa mga wala pang pananalig sa Diyos, sikapin ninyong alamin ang mga aral ng Diyos at sundin para makapamuhay tayo ng bagong buhay na may pagsunod sa Diyos. So sa mga taong mayroon ng pananalig sa Diyos, huwag nating kalimutan ang sinabi ng Panginoon na ito na sinasabi niyang verse 17.
Kaya ang sino mang nakikipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Bago na nga ba tayo? Siguro itong isang katanungan, tanungin natin ang ating sarili sa mga taong mayroon ng pananalig talaga sa Diyos. Wala na ang dating pagkatao siya ay bago na. Wala na ba talaga? Kung minsan ay may mga Kristiyano, kung minsan doon pa yung mga malalaswang nakita natin ang ating napag-aralan. May mga malalaswang na papakinggan tayo na dapat hindi yun. Kaya tandaan ninyo ang ating napag-aralan ngayong gabi. Lalong-lalo na sa mga Kristiyano na may mga aral ng salita ng Diyos, baka mamaya ay nakakalimutan natin na hindi natin na tayo ay naging katitisuran. At sa mga wala pang pananalig na matibay sa Diyos, sikapin ninyo para makapamuhay tayo naging kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Purihin ang Diyos at tayo'y manalangin. Ama, maraming salamat sa mga tinuturo at aral na binibigay mo sa amin para, Panginoon, kami ay makapamuhay na may bagong buhay sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo rin ang lahat na nakakinig at ang makapakinig nito. Lalo na, Panginoon, yung mga mayroon ng sapat na pananampalataya, napapaalalahanan kami, baka minsan kami ay nawawala kung minsan sa sarili na nakakasali pa rin kami, nakasangkot pa rin kami sa mga usapang walang kabuluhan. Kaya, Panginoon, ingatan mo rin kami at protektahan mo kami. Lord, sa lahat na makikinig at makapakinig, buksan mo rin ang kanilang puso at isipan at pangunawa para maunawaan namin mabuti ang mga bagay na aming napag-aralan at may sa pamuhay namin ito, Panginoon. Panginoon, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming pag-aaral sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Magandang gabi, Amen, at magandang gabi sa ating lahat. At huwag kalimutan na mag-share tayo sa ating mga Bible study at yung hindi pa nakapag-subscribe, isubscribe ninyo para ito'y bahagi rin ng ating ministeryo sa Panginoon para makarating sa iba at sa maraming mga kaibigan ninyong hindi pa mananampalataya para makapakinig din naman sila ng salita ng Diyos. Dahil ito'y mga iksi lang, 20 minutes lang tayo ngayon, pero minsan 15 to 20 minutes lang. Kaya nga, para makapakinig naman sila, mga kaibigan ninyo na wala pang pananalig sa Diyos. Kaya, huwag niyong kalimutang i-share at mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Maraming salamat at hanggang bukas muli sa ating pag-aaral. Magandang gabi po.